sa litratong iyan? Bakit nakasuot ng damit pang kasambahay ang anak natin? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Anak namin ang nasa litrato. Ang sabi niya lang ay hindi maganda ang mga litrato ko. Kaya determinado akong ipabura sa kanya iyon. Maling password. Maling password. Anong meron? Sino ang nandyan? Kakaiba ang tunog ng boses na ito. Hindi boses iyon ni Xiaochu. Guardia, pumunta ka rito dali. May nagtatangkang pumasok doon. Kaya sabihin mo sa akin, kaninong bahay ito? Ito ang bahay ng hukom. Binabalaan kita. Ang aking ama ang tagapangulo ng Shen Group. Nagkataon lang, Shen din ang apelyido ko. Tatawagan ko ang tatay ko para pumunta at turuan siya ng leksyon. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Humalis ka na rito, kwarto ko ito. Sino siya? Bakit ka nasa kwarto ng anak ko? Saan nanggaling ang anak mo? Ito ang aking tahanan. Hindi ba siya makapagsalita ng maayos? Sabihin mo ulit yan. Nasaan si Xiaochu? Ang babaeng iyon. Matagal na siyang kinuha ng tatay ko. Ninakaw niya ang mga gamit ko. Ninakaw pa niya ang boyfriend ko. Bitawan mo ang binibini. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Gusto mo ba talagang tulungan ng impostor na ito? Anong klaseng impostor siya? Si Binibining Kohan ay anak ng pamilyang Shen. Naririnig mo ba ako? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Maaari ko ring hilingin sa aking ama na iligtas ang kanyang buhay. Napakaganda. Isang baliw na babae, na bigla na lang ang naglakas loob na gayahin ng anak ko, si Shen Mo Shen. Ngayon, may makapagsasabi ba sa akin kung nasaan si Xiaochu? Kung gayon ay maaari kong isaalang-alang ang pagliligtas ng isang buhay. Ako, alam ko kung nasaan si Miss Xiaochu. Paano niya nasabi yan? Miss Xiaochu, kasalukuyang nag-aaral sa boarding school sa timog ng lungsod. Matagal ko na ring ayaw gawin ang trabahong ito. Masyado niyong binubuli ang iba. Hindi niya kailangang pumunta. Sila ang kailangang umalis. Mula ngayon, siya na ang magiging kasambahay ng bahay na ito. Ihanda mo na ang kotse, kailangan ko nang sunduin ang anak ko ngayon din. At kayo, hintayin mo akong makabalik, saka natin aayusin ang mga bayarin para sa bawat item. Maghihintay ako hanggang sa makauwi ang mga magulang ko. Kaya nila siyang patayin ng kasing dali ng pagdurog sa isang langgam. Tumingala ka, bata. Si tatay pala. Hey, Shen Niancho. Dumating na ang driver mo. Hindi ba't sinabi niyang siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen? Bakit siya nakadamit na parang construction worker? Uy kaklase, yung mga damit pang trabaho na sinasabi mo, custom made ang mga yan ng Italian brand na Quincy. Ang set na iyan ay nagkakahalaga ng 168 milyon. Tatay, Tara na, nakikiusap ako sa iyo, tay. Ang handle kong anak na babae. Bakit ka umiiyak? Ngayon, ituturo sa iyo ni tatay kung ano ang ibig sabihin ng sampal sa mukha. Tawagan mo agad si Vuong Dokfat dito. Gusto ko siyang harapin ng direkta. Tingnan natin kung anong uri ng mga pamamaraan sa pagtuturo ang kanilang ginagamit sa mga nakaraang taon. Patuloy na umarte, patuloy na magtanghal. Paano nang ahas ang isang tulad mo na magpanggap na iba? Paano mo kami nagawang tawagin sa mga unang pangalan namin? Ang matandang ito, nakakakumbinsi ang kilos niya. Bakit siya nasa pinakadulo ng klase ngayon? Sino ka para questionin ang trabaho ko? Palagi niyang sinasabing siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Pero wala man lang kahit isang disenteng regalo sa kaarawan. Hindi ako kumukuha ng gamit ng iba. Nagkamali ng pagkakaintindi ang lahat. Ang Pulse Ares na iyon. Regalo iyon noong kaarawan ng tatay ko. Mahal. Ito ba yung kotse na dala ni tatay galing Dubai noong nakaraang taon? Ang loob ay nakaukit sa pangalan ng bata at ang mga salitang maligayang kaarawan. Tama ba yan? Iyon lang. Paulit-ulit nilang iginigiit na kinuha raw ito ng bata sa iba. Ang Pulse Ares na iyon. Binili ko ito sa isang subasta sa Dubai noong nakaraang taon. Isa lang ang nasa mundo. Ang halaga ng transaksyon ay 3 bilyon. Medyo eksaherado yan, Ginoo. Sino ang maniniwala dyan? Tiyo. Hindi nakikisama ang anak niyang babae sa mga kaibigan nito sa paaralan.
Kasi lagi silang nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo. Lagi niyang sinasabi na napakayaman ng pamilya niya. Pero hindi talaga tugma ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sino siya? Kilala mo na siya dati, di ba? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan ko? Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Hindi siya taga-eskwela. Anong batayan mo sa pag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ko? Nagtanong ulit ako. Ano ang pangalan mo? Ako si Triu Min mula sa Triu T Construction Materials Company. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Ang tatay ko ang namamahala sa kumpanyang ito. Paano mo ako nagagawang kausapin sa tonong iyan? Ginoong Shen, ano ang mga kahilingan mo? Matandang Zhang. Imbestigahan kung ang pamilya Zhao ang nagmamay-ari ng Zhao Construction Materials Company. Mayroon bang anak na lalaki na nagngangalang Triu Min na nasa 12 baitang sa Tonnam Boarding School? Oo, hukom. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Zhao ay si Zhao Ming. Nasa 12 baitang na ako sa paaralang ito. Ipahayag ito sa ibaba. Wakasan ang lahat ng kooperasyon sa Triu T Construction Materials Company. Bukod pa rito, alinsunod sa mga tuntunin ng kontrata, ang balidong utang na 30 bilyon mula sa kanilang pamilya ay nababawi ng wala sa panahon. Lolo, sino nga ba talaga siya? Pakisuri pa para sa akin ang impormasyon tungkol sa guro ng panitikan sa 12 baitang sa Tonnam School na nagngangalang Lai Fuong. Tiyakin ang kanyang katayuan sa trabaho. Sige, punong hukom. Guro Lai Fuong. Kasalukuyang guro ng homeroom para sa 12 baitang sa Tonnam High School. Magulat ng may katotohanan sa paaralan at mga autoridad sa edukasyon. Tungkol sa mga isyong kinakaharap sa pagganap ng kanyang mga tungkulin. Kasabay nito, siyasatin kung sa panahon ng pagtatrabaho. Nakatanggap ba siya ng anumang regalo o pera na labag sa mga regulasyon? Huwag ka nang tumayo rito na nagpapanggap na Diyos o multo. Walang naniniwala sa kanya. Hayaan mong formal kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Shen Mo Shen, tagapangulo ng THMT Group. Siya rin ang Guys, if you're hikal na ama ni Shen Niancho. Sa itsura pa lang niya, paano niya nagagawang sabihing siya ang chairman ng Shen Group? Ginang Lai. Pinanood niya itong umalis, kahit wala man lang maayos na damit. Paano mo nagawang magpanggap na isang sikat na negosyante? Ginoo, ang pagpapanggap bilang ibang tao ay isang paglabag sa batas. Kilala ko ang CEO ng Shen Group, lagi siyang nasa ibang bansa at namamahala sa mga malalaking proyekto. Noong nakaraang buwan, sa selebrasyon ng anibersaryo ng paaralan, dumating pa nga ang asawa ng hurado para magbigay ng talumpati. Wala talaga siyang katulad. Wang Defa, bibigyan kita ng 3 minuto na humarap sa akin. Kung hindi, matatanggal ka sa board of directors ng paaralan bukas. Medyo magkapareho ang pag-arte. Akala ba niya si Principal Wang ay isang taong maaari niyang tawagan kahit kailan niya gusto? Shen Niancho. Masyado na bang nagiging seryoso ang tatay niya? Naglakas loob pa silang magsabi ng mga ganoong bagay. Punong hukom. Hindi ko alam na papasok ka pala sa paaralan ngayon. Kaya wala akong oras para lumabas at bumati sa kanila. Ngayon, panahon na para mag-ayos ng mga account. Punong hukom. Lahat ng ito, isang hindi pagkakaunawaan. Patahimikin mo na ang galit mo, Ginoo. Hindi pagkakaunawaan yun. Hindi pagkakaunawaan. Naaalala ko na ngayon. Nakita kita minsan sa isang magazine tungkol sa pananalapi. Siya ang CEO ng Shen Group. Siya ang ama ng kaklase mo, si Shen Niancho. Binibining Shen. Pasensya na talaga, pasensya na talaga. Dati, si Shen Qian ang palaging nagsasabi sa amin na gawin ito sa ganitong paraan. So ngayon ka lang natatakot, noong binubuli nila ang anak kong babae. Hindi ba't napaka-arogante naman yan? Punong hukom. Pakinggan mo naman ako, Ginoo. Si Ginang Shen mismo ang nagsabi niyan. Sa anibersaryo ng paaralan, isinama niya si Shen Qian upang mag-abuloy para sa pagpapatayo ng aklatan. Sinabi niya na si Kahan ang kanyang nag-iisang anak na babae. Narinig naming lahat ito ng napakalinaw. Kailan ito nangyari? 3 buwan na ang nakalipas. Nang araw na iyon, nag-abuloy si Ginang Shen ng 5 bilyong yuan. Sinabi rin nila na magpapagawa sila ng mas maraming swimming pool para sa paaralan. Para lang mag-organisa ng birthday party para kay Xiao Chu. Naniniwala ka ba talaga dahil lang sa mga salitang iyan? Kahit ang mga talaan ng pagkakakilanlan ng mga estudyante, hindi man lang sila nag-abalang suriing mabuti. Dala rin ni Ginang Jiang Yuan Dong ang kanyang aklat ng pagpaparehistro ng sambahayan ng panahong iyon. Pangalan ni Shen Qian. Nakalista nga ito sa aklat ng pagpaparehistro ng sambahayan.
Nakasulat sa itaas na siya ang nag-iisang anak niyang babae. Ganyan siya. Inilipat nilang muli ang rehistrasyon ng sambahayan ng isang ganap na estranghero. Papasok sa bahay ko. Hindi lang nila ninakaw ang pagkakakilanlan ni Xiao Chu. At gayon paman, tinrato niya ng masama ang sarili niyang anak na babae. Ginoong punong hukom, mayroon ba kayong anumang mga tagubilin para sa akin? Matandang Chu, agad na simulan ang proseso ng legal at pagsunod. Ang lahat ng kaugnay na ari-arian na nakarehistro sa ilalim ng mga pangalang Jiang Yuy Endong at THM Kahan ay itinigil na. Kasabay nito, pahintulutan ng tanggapan ng abogado na maghain ng reklamo. 2 kasong kinasasangkutan ng mga pekeng dokumento at pang-aabuso sa bata ang hinarap ayon sa batas. Nauunawaan ko po, Ginoong Shen. Ipapatupad ko ito agad. Lahat ng tao. Dalhin mo lahat ng sample na babagay sa laki ng anak ko at subukan mo sa kanya. Opo, Ginoong Hukom. Maghahanda kami agad. Tatay, masyadong mahal ang damit na ito. Siguro hindi na natin dapat bilhin yan. How do you like the new office?